Balik tayo dito kay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Nako, ito medyo controversial ito ka-coffee dahil sa dami ng kasinungalingan na lumalabas dito sa pinagsasasabi ng alkalde na ito ni Mayor Alice Guo. Actually, bugbog na sa bashing sa social media itong si Mayor Alice Guo. Paano? Siya mismo ang dami niyang kasinungalingan at umamin na nga siya na kaya niya ginawa yan, kaya niya sinabi yan para pagtakpan ang tao na ito, para hindi madawit yung tao na ito, etc. Inamin niya sa harap mismo ng Senate hearing na nagsinungaling siya. Not directly na sinasabi ko ako po ay nagsisinungaling. Pero based on her responses, umamin siya na nagsinungaling siya para protektahan yung ibang tao. So ngayon, naglalabasan na naman ito. Lumalabas pala dito, if ever, na tama itong teorya nila na si Lin Wenyi, yung nanay, totoong nanay, biological mother ni Alice Guo, lumalabas po sa computation nila na 13 years old pa lang si Lin Wenyi nung ipinanganak si Alice Guo. 13. Bata pa ka-coffee. Posible naman yan. Sa kasaysayan ng mundo, may nanganganak naman ng 13 pero hindi pangkaraniwan yan. One of a kind yung mga ganyang scenario. Yan, tingnan mo. Hindi sila lulusot kay Ontiveros dito. In fairness kay Risa Ontiveros, nagiging sunod-sunod yung mga success niya sa pag-iimbestiga nitong mga actually mabibigat na kaso ito kasi tingnan mo yung kay Senior Aguila napakulong niya rin yan, yung kay tawag diyan kay Pastor Apollo Kibuloy bagamat nagtatago na ngayon pero doon natuldukan halos yung karir ni Kibuloy. Ito panibago na naman po ito kasi tingnan mo nanalo pa sa pagka-mayor. Ang term ni Senator Loren Legarda dyan creeping invasion. Diba? Hindi physically sinasakop yung ating teritoryo o hindi inaagaw yung isang isla o kung ano man yan, kundi ini-invade tayo sa pamamagitan ng ganitong style. Tatakbo sa local office, magiging local government official, ipapasok ang kultura hanggang puro Chinese na ang lalabas dyan. Yan, creeping invasion ang term dyan ni Senator Loren Legarda. Ito, nasa balita ng Inquirer.net. Ontiveros shows paper linking Guo and Lin Wenyi. Ayan, ang problema. Siyempre, mag-deny naman. By context ka-coffee, ang official statement dito ni Mayor Alice Guo, ang nanay niya ay kasambahay, di ba? Kasambahay na love child daw siya. Ibig sabihin, naanakan yung kasambahay na yon ng tatay niya na Chinese. And then wala siyang birth certificate late registration. Actually, may pagkukulang din ng gobyerno dyan Marami pa rin kasing kurap na nasa tanggapan ng gobyerno na lalagayan mo lang, babaguhin yung dokumento, etc. etc. So, nagkaroon ng late registration to, si Mayor Alice Guo. Ang nanay niya, Pilipino. Tatay niya, may Filipino name, pero Chinese naman talaga sa totoong buhay, no? Nakalagay din doon, married yung nanay niya, pero sa statement niya, pagkapanganak sa kanya, lumayas na yung nanay niya. Yun ang kanyang kwento dyan. Diba? Akala niya siguro, lulusot siya ng walang mga verification. Nagkalkal ng dokumento sa PSA o kung saan-saan man yan. Lumabas yan na married pala yung tatay niya at yung sinasabi niyang kasambahay. Ilan yan lang sa kasinungalingan na pinapalabas dito ni Guo. Ito, panibago naman yung sinasabi niyang nanay doon sa mahaba niyang post para makakuha ng simpatsya, nag-iba na, kakopi. Dahil may mga bagong pangalan, parang tinalo pa nga ang teleserye nito Chinese serye, no? Iba, mas gusto pa nila makinig na lang ng hearing na to kaysa mag-Netflix Kasi ang daming kasinungalingan dito at may konting narrative, may konting kwento. Pero lumalabas na yung iba kasinungalingan, may plot twist pala. Documents made public on Thursday show the possible link between Bamban Mayor Alice Guo and Lin Wenyi, who is being surmised as the local official's biological mother. So sa dokumento na to, lumalabas na ang biological mother niya ay itong a certain Lin Wenyi. Senator Risa Ontiveros made the papers known in a bid to illustrate Guo's alleged ties to Lin Wenyi, a Chinese national, ibig sabihin kung tatay niya Chinese, nanay niya Chinese, so si Alice Guo ay isang Chinese. May problema ba tayo dyan? Kung isa siyang Chinese, wala tayong problema dyan. Ang problema yan,
bawal tumakbong mayor ang isang banyaga. O kung Chinese si Mayor Alice Guo, wala siyang karapatan na tumakbong mayor ng Bamban Tarlac. As simple as that. Yan yung dahilan dyan. Hindi natin pinoproblema ang Chinese dyan. Walang problema tayo. Baka sabihin na inaatake natin ang mga Chinese. Definitely, hindi yan. Ang inaatake natin dito, yung maling gawain na ginawa nila dito na tumakbo sa local office, in the first place, hindi pala siya isang Pilipino. A Chinese national home residents of Valenzuela could vouch to be the mayor's mother as she was referred to as such when Guo's family lived in the city, according to Senator Sherwin Gatchalian. Oh, siyempre si Gatchalian, may access siya dyan eh. Baluarte niya yan eh. Oh, may willing mag-testify na yan ang nanay niya. A Senate panel has been probing into the identity of Guo after her name appeared in several documents of a Tarlac, Bamban-based Philippine offshore gaming operator raided by authorities in March over alleged human smuggling, among others. Controversial yan. Tapos, di ba, may mga tunnel pa nga, allegedly, doon nagsitaka siya sa mga tunnel na yan. So, kumbaga, yung setup itong hub na yan, parang ano talaga eh, no? Parang sindikato yung datingan eh. Pang pelikula eh. The identity of Mayor Alice Guo's mother is crucial to this whole saga. Nag-isaga na siya. If her mother is Chinese and her father is said to be Chinese, it can be proven that the mayor is not really Filipino. Tapos naging mayor ka. Nilinlang mo yung mga residente ng Bamban. At ang gobyerno, nilinlang mo rin dyan. If this is true, the bigger question is, why did she have to pretend? Bakit kailangan niya magpanggap? Kaya hindi mawawala yung teorya na baka espiya siya. Diba? Ba't kailangan mo magtago, magsinungaling at magpanggap? Kaya sagutin niya yan. Why is there a need to hide and lie? Ontiveros said in a statement in mixed English and Filipino. Naku, hindi siya lulusot dito kay Risa Ontiveros. Ontiveros shared with the media documents from the Bureau of Internal Revenue. Ayan na, nagkalkal na. Doon yung travel records. Yung kwento na sinasabi ni Alice Guo na hindi niya kilala itong mga tao na to. Kasi sabi, kapatid mo ba tong tao na to? Yung dalawang tao na to, kapatid mo ba? Sabi niya, hindi. O chinek yung records, yung travel documents, travel records. Magkasama silang bumibiyahe. Kasi ang tanong sa kanila, kilala mo ba to? Kapatid mo ba to? Hindi. Dininay niya. Sa travel documents, so ilang travels magkasama sila tapos hindi na kilala. Ayun, umamin siya. Sabi ni Mayor Alice Guo, ayaw na kasing madama yung mga tao na yun. Nagsinungaling pa rin siya. May oath ka eh. Nadjadya ka sa Senado, nanumpa ka, nasasabihin mo ang tanging katotohanan. Lakas Morales ang dating yan. Ontiveros shared with the media documents from the Bureau of Internal Revenue and Securities and Exchange Commission. Nagkalkal na si Ontiveros. Kumuha ng mga dokumento sa BIR, kumuha ng mga dokumento sa SEC, showing, ito na yung revelation dyan, na nagpapakita na si Mayor Alice Guo, ang kanyang mga kapatid na si Sheila at si Simen Guo, Father Jian Zong Guo, and a certain Lin Wen Yi is as co-incorporators in at least 7 businesses. Grabe ha. Hindi lang isang negosyo, kundi 7 negosyo incorporators ito mga to. O, 3 magkakapatid at isa nilang tatay. Sino si Lin Wen Yi? Hindi nila nanay. Ano yun? Kasambahay. Ang swerte ng kasambahay, naging incorporators. So kung sa unang tingin, obvious na yung pamilya nila, yung incorporators, yung immediate family na yun, yung incorporators, doon sa at least 7. At least hindi bababa sa 7 na kumpanya. Mga incorporators sila. Kasama si Lin Wen Yi. O sino to? Sagutin niya kung sino si Lin Wen Yi. Grabe ha? Grabe ang development sa story na to. Are they all related? Is this one big dubious family business? As Senator Win also noted, travel records show that Jin Zonggu, yung tatay, at si Lin Wen Yi traveled together at least 170 times in the span of 6 years. Is she just a business partner or really the wife? Hindi sila lulusot yan. Kung business partner kayo, araw-araw kayo magkasama? Magbibiyahe kayo ha? 170 times kayo nagbiyahe. Kayo lagi magkasama, business partner lang yon. Possible. Hindi mo pwede sabihin na impossible yan. Possible yan, pero hindi pangkaraniwan. Diba? Tapos ginawa mong incorporator yan.
Ontiveros said the BIR document are also certified the birth dates and addresses of Guo's incorporators. So yan, sige. Based on the BIR document, Lin Winnie's birth date is 1971. Ontiveros said that if it is proven that Lin Winnie is the real mother of Guo, then it would mean that she gave birth at the age of 15. 15, no? At kung siya din ang ina ni Sheila, na aminado si Alice na kapatid niya, about 13 years old lang siya noong iniluwal si Sheila. Okay, si Sheila yung 13 years old. Si Alice Guo, 15 years old. Di ba? Pwede naman mga anak ang 13 years old. Pwede naman yan, wala namang problema yan eh. Kasi may mga cases tayo niyan eh, 8 years old nga, di ba? May mga nabubuntis na 8 years old. Pero very rare yan sa buong mundo. At itong kaso na to, na 13 years old, di pinanganak, rare na mangyari. Hindi natin sinasabing hindi pwede, pero hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, may mga kasinungalingan na naman dyan. Unless ito ay gawa-gawa ng lahat katang isip ng isang sindikatong Chino na pinapahintulutan ng mga kawani ng gobyerno. Totoo si Ontiveros dito. May pagkukulang din ng mga government employees dyan eh, na nag-aalaw yung nagpapalagay para baguhin itong mga dokumento, dayain itong mga birth certificate na yan o kung sino man yan o kung ano ba yung document na yan, may pananagutan din yan. Kasalanan din yan ng ilang opisyal eh, ng ilang kawani, yung mga fixer-fixer na yan. Malaking problema din yan. Tingnan mo kung gaano kahalaga itong pagiging sagrado nitong mga documents na ito at hindi dapat dinadaya sa mga ganitong sitwasyon. Ontiveros then cited an unnamed source that said Guo's mother is called Winnie. As she asked if this is a Filipino version for Lin Winnie. Winnie. So magkatunog. So halos nagtutugma-tugma naman yan. During a Senate panel hearing, Guo repeatedly denied being a spy of China and having ties with an offshore gaming firm, insisting that she grew up in a farm dyan po sa Bambantarlac while her father raised hogs. So nagbabuyan lang pala yan, naging sobrang yaman, simple lang daw siya pero may chopper, mga mamahaling sasakyan. Doon pa lang, hindi ka na maniniwala eh. She also said that she stayed hidden most of her life because she was a love child of her father with their house helper. Guo cited a copy of an official birth certificate showing the name of her mother as Amelia Leal. Ang sabi nga nila, baka hindi nga nag-i-exist yung Amelia Leal na yan eh. Diba? Baka gawa-gawa lang yan eh. Ang mahirap dyan, ang hirap lang paniwalaan, yun ang mahirap dyan. Ang mahirap ay paniwalaan si Mayor Alice Guo dahil marami nang napatunayan na nagsisinungaling siya. Ano nangyari dyan? Diba? Ipinapaikot na tayo yan. Ang Senado, pinapaikot na rin yan. Herminia Melson Maynes, good afternoon, Sir Kakofi. Thanks, Alice IS. Alice is Chinese. Nagsinungaling sa pinaikot-ikot pa. O parang ano nga eh, parang Morales ang datingan dyan eh. Dapat na nga i-contempt na yung si Mayora kasi nagsisinungaling. Actually, Ma'am Nilda Galvez, yun lang hinihintay ko eh. Kasi si Morales, di ba, na-cite in contempt yan eh. Dahil sa consistent na pagsisinungaling niya. Pero itong si Mayor Alice, dapat i-cite in contempt din yan. Kasi umaamin na nga siya eh. Na nagsinungaling siya eh. Hindi directly, pero sinasabi niya dahil ayaw niyang mapahamak itong mga tao na yan. Ang problema, pwede pa siya tumakbo itong upcoming elections. Unless may finality na sa kanyang pagkakatanggal, if ever, natanggalin siya bilang alkalde o mapatunayan na totoo itong Chinese. Ako, Kakofi, Pilipino ako, late registration ng birth certificate ko, hindi ako makakuha ng passport, daming hinihingi, pati baptismal, kailangan, sabi ni Jing Florento. Correct. Wala naman problema sa late registration. Marami sa ating mga kababayan, late registration ang dinadaanan yan, lalo na yung mga nasa probinsya. Kasi yung ibang parents, hindi naman nila priority yan eh. I-register ka, di ba? And then, pag luwas mo ng Maynila o pag karoon ka ng pagkakataon, doon ka palang ipapareis. Wala namang problema yan. Pero yun yan, mas komplikado na yan kasi kailangan mo magpakita rin ng mga supporting documents. Entrepman, dapat ibalik na yung interrogation method dito sa PH with the means of torture para mapiga talaga yung totoo. Mukhang mahirap-hirap mangyari yan. Entrepman, no? Kasi lumang style na yan, Kakofi, no? At naku, tataas ang kilay ang human rights dyan. Eh paano naman parang kampi pa mga ibang senador? Kaya hindi ma-cite in contempt? Dahil babae, siguro, posible. Pero kung tutuusin, pareha sila ng style ni Morales, di ba? Pwede niyang i-cite into contempt yan eh. Cite in contempt yan dahil sa ginagawa eh.
ng pagsisinungaling. May punto ka dyan. Hi, Ma'am Olive Lopez. Kumusta po kayo? Kay Vilay, shoutout po sa inyo. Good evening. Nakikinig dyan sa Brunei. Kay Salome Gibson, kay Riri Abayishin, kay Matthew Alcober at kay Edgar Ganyan, kay Elisa Eugenio, shoutout po sa inyo. Nakikinig po nasa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, pasukin na lang ka-coffee, pa-click lang po na subscribe. At sa mga kapapasok lang sa channel natin, attendance check tayo, pa-like lang po ng video na yan at please follow po our Facebook page ang ka-coffee kung nasa Facebook po kayo nakikinig. Sige, kuha na kayo ng kape at move on tayo sa ating next topic.